Bakit ganon? Bakit kailangan gumawa ng desisyon na masakit? Bakit dumarating yung pagkakataon sa buhay na kailangan natin may piliin tayo? Sa gospel natin ngayon, narinig natin yung pearl of the great price, na nung nasumpungan yun, iniwan niya lahat para doon sa pearl of the great price. Kaya ang tanong sa atin, kabistil, bakit kailangan dumating sa pagkakataon ng ating buhay na we have to make decisions? Most especially, painful decisions. Painful decisions na kung saan tayo mismo ang kailangan magparaya. Kailangan tayo mismo ang mag-let go. Kabistil, sa bawat pag-let go natin, merong ibibigay ang Diyos. Merong nakahanda ang Panginoon para sa atin. Ito yung sinasabi sa amin nung novice master namin. He will always tell us to see the greater value in everything we do. So ito rin yung hamon sa atin na doon sa mga pagkakataon, sa mga yugto ng ating buhay na kailangan na natin gumawa ng desisyon, not for somebody, not for someone, but for us. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong panghinaan. Kundi dahan-dahan sa proseso ng pag-let go, kailangan natin ipaubaya sa Diyos. Kailangan natin i-let go yung mga karanasan, yung mga tao, yung mga pagkakataon na hindi na nakakatulong sa atin, hindi na helpful sa paglago natin, hindi na nakakatulong para mas makita natin yung greater value. Then we have to let go. At the end of the day, it's not about them and you. At the end of the day, it's always about you and God. Hindi madali, pero kinakailangan. Dahil sa pag-let go natin, mas makikita natin ano ba yung inihanda ng Diyos. Lagi ko nga sinasabi sa mga youth na hindi mo kawalan. Kawalan niya, kawalan nila. Kasi at the end of the day, alam mo yung worth mo. Alam mong ginawa mo ang lahat, ginawa natin ang lahat para maging maayos, para ma-overcome yung mga pinagdaraanan natin. Pero darating talaga yung time na we have to surrender. Pag sinabi natin surrender, we raise our hands up, empty, open palms. Wala tayong hawak. So we surrender everything. Lord, wala na. Wala na akong ibang kakapitan kundi ikaw. So pinagkakatiwala ko po sa iyo yung humanity ko, yung pagiging tao kong nasasaktan, durog, wasak, ang bigat, nasasaktan, masakit, ang laki ng ang bigat ng pinagdaraanan. Di ko na po kaya. Sinusurrender ko po sa iyo. Again, still, let our suffering be our offering. So sa mga pagkakataon na tila baga sinusubok tayo ni Lord, sinusubok tayo ng mga pagsubok sa buhay, magtiwala sa Kanya. Tandaan mo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. God has prepared something for us. God has prepared someone for us na gagabay, pupulutin tayo, bubuin muli tayo sa ating pagkadurog, sa ating pagkawasak, bubuin uli tayo ng Diyos. Gradually, pero ngayon pa lang, sinasabi ko po sa inyo na ang bawat paghubog, bawat formation, ang bawat pag-let go, masakit. Kasi, bakit? Dahil kailangan nating ipaubaya yung mga pagkakataon, yung mga karanasan, yung mga tao sa ating buhay
na hindi na nakakatulong sa atin. At pag nag-let go tayo, masakit talaga. Bakit? Kasi for some time, naging comfort zone natin sila. Naging comfort zone natin yung mga tao, yung mga karanasan. Binaybi tayo ng mga ito. Pero dumarating yung time na kailangan na natin silang palayain. Kailangan na natin silang i-let go. So, be still. Kung gaano man kabigat yan, ano man yung pinagdaraanan natin, offer it to God. Pray. And always remember, be still and know that He is God. Ingat po tayo mga ka-be still. Keep safe lahat.